Mabuti na lang po at may mga ahensya nagmamalasakit sa ating kapaligiran na naghihikayat po sa atin na makiisa at tumulong sa pagsulong ng mga proyektong pangkalikasan. Kaya dapat lang na makiisa tayo dito. Okay, Bible story naman. Sige po, Kuya Eric. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa isang batang si Moises na isinilid sa isang takbang yantok ng kanyang mga magulang at inilagay sa katalahiban sa tabi ng ilog. Nilagay po ang batang si Moises ng kanyang mga magulang sa takba sa katalahiban dahil hindi na po siya maitago. Oo, at pinulot nga si Moises ng anak na babae ni Faraon at siya ay inalagaan bilang isang tunay niyang anak. At nang lumaki na si Moises, ay dinalaw niya ang kanyang mga kapatid na Ebreo. Ito ang sumunod na nangyari. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Eksodo sa 2:11 hanggang 25. At nangyari ng mga araw na yaon, nang malaki na si Moises na kanyang nilabas ang kanyang mga kapatid, at minasdan ang atang sa kanila, at kanyang nakita ang isang Ehipsyo na nananakit ng isang Ebreo na isa sa kanyang mga kapatid. At siya'y nagmasid sa magkabi-kabilang dako. At nang siya'y walang makitang tao, ay kanyang pinatay ang Ehipsyo at kanyang tinapunan sa buhanginan. At siya'y lumabas ng ikalawang araw. At narito, na may dalawang lalaking Ebreo na nagbababag at kanyang sinabi roon sa umaapi, "Bakit mo sinasaktan ang iyong kasama? Sinong naglagay sa iyong pangulo at hukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako na gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo?" At natakot si Moises at nagsabi, "Tunay na ang bagay na yaon ay nahayag." Nang mabalitaan nga ni Faraon ang bagay na ito, ay minithi niyang patayin si Moises. Datapwat si Moises ay tumakas sa harap ni Faraon at tumahan sa lupain ng Madyan. At siya'y umupo sa tabi ng isang balon. Ang saserdote nga sa Madyan ay may 7 anak na babae at sila'y naparoon at umigib ng tubig. At kanilang pinuno ang mga inuman upang painumin ang kawan ng kanilang ama. At ang mga pastor ay dumating at sila'y pinalayas. Datapwat si Moises ay tumayo at sila'y tinulungan at pinainom ang kanilang kawan. At nang sila'y dumating kay Raquel na kanilang ama, ay sinabi niya, "Bakit kayo tumindig na madali ngayon? Ipinagsanggalang kami ng isang Ehipsyo sa kamay ng mga pastor at saka iniigib pa niya kami ng tubig at pinainom ang kawan." At saan naroon siya? Bakit ninyo iniwan ang lalaking yaon? Tawagin ninyo siya upang makakain ng tinapay." At si Moises ay natuwa na makisuno sa lalaking yaon. At kanyang pinapag-asawa kay Moises si Sipora na kanyang anak. At nanganak ng isang lalaki. At kanyang pinangalanan ng Gersom. Sapagkat kanyang sinabi, "Ako'y nakipamayan sa ibang bayan." At nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang hari sa Ehipto ay namatay. At ang mga anak ni Israel ay nagbuntong hininga dahil sa pagkaalipin. At sila'y dumaing. At ang kanilang daing ay umabot sa Diyos dahil sa pagkaalipin. At dininig ng Diyos ang kanilang hibik. At naalaala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At nilingap ng Diyos ang mga anak ni Israel. At sila'y kinilala ng Diyos. Ipinagtanggol po pala ni Moises ang kanyang kapatid na Ebreo nang makita niya pong inapi ng Ehipsyo. Pero hindi niya po naitago ang kanyang ginawa dahil meron pong nakakita dito. Oo, kaya siya umalis sa Ehipto
Kasi gusto siyang ipapatay ni Faraon dahil sa ginawa niya. At sa paglipas nga ng mga araw, ay namatay ang hari sa Ehipto. At ang mga anak ni Israel ay dumaing sa Panginoon dahil sa kanilang pagkaalipin. At pinakinggan ng Panginoon ang kanilang mga hibik. Kuya Eric, ano po ba ang sumunod na nangyari sa mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto? Uy, talagang interesado kayo sa kwentong ito ha. Sige, bukas, God willing, yan naman ang ating itutuloy. Abangan nyo yan ha. Salamat sa Diyos dahil may mga grupo na nangunguna sa atin sa pangangalaga ng ating kalikasan. At nagtuturo ng mga bagay na dapat nating gawin upang mapanatiling maganda ang ating kapaligiran. Pero higit na dapat nating pagpasalamatan ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga ito. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Apokalipsis sa 4 at 11. Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. Maraming ginagawa ngayon ng ating gobyerno para umunlad ang ating ekonomiya. Pero may pagkakataong nakasira naman ito sa ating kalikasan. Ano ang mas mahalaga? Economic development o ang pangangalaga sa ating kalikasan? Yan ang ating pag-aaralan bukas kung loloobin ng Diyos. Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalungkutan natin ay papawiin. Pagkatapos ng ulan, araw ay sisikatin. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman, sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan, nadidiligan, sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Halina't sumukob na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, pag-ulan may di bali na. Sa problema ay huwag na padadala. Sa pagtila ng ulan, panibagang pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman,
Hanggang dito mga bata, bukas God willing ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, we'll teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, we'll teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ngayong hapon, may tuturo ulit ako sa inyo. Diba? Nakapagpinta pa tayo. Pa rin. Mabuti na lang po at may ehensya nagmamalasakit. Ahen.